ay mas madali siyang ma-share yung network lang. To improve quality of data in terms of accuracy and validity, completeness, and timeliness of submission. So system requirements po, minimum 0.2 GHz of processor. Sa internet naman po, minimum po is 10 MB. So, si okay naman po, mas okay po siyang gamitin sa mga areas na tayo generated prescription or yung mga reseta po na printable. Karamihan po talaga hindi na po nagamit ng RX box kasi medyo practical po na maternal neonatal and infant death reporting, field health services system, direkta na po siya sa system or sa server ni DOH or ni DMX. Ayun naman po yung aking setup dyan. Konsulta ng ganyan, kasi required sa amin, lahat ng VHS, naka-12/1, kasi dun sa bagong indicator na HL. So kung may lisensya kami ng konsulta dito sa RHU, o di ba namin isang integrated system na lang, na yung konsulta na functional sa VHS 1 to 12, ay ito na po yung magiging server, may server sa Under naman po kasi siya ng isang user, sa user kung facility. So, yun yung gusto namin i-define sa DOH kung 12 users or 1 user na. Kasi gusto na functionality na EMR ay in-increase sa bawat division. Kung nakita ko po yung last scorecard po, parang tinanggap mo muna yung kinis, yung per VHS na po, may functional na yun. So RH lang. RH mo mas. Sa ngayon, RH mo. Confusing nga po kasi. Confusing na kapag pag sinabi yung pag sinunod nila yung i-interview po siya for vital sign. Either after po kay nurse, diretso po kay doc, or kung magpapaano po na ng dental care. And then afterwards, kay doctor, kung magpapalaboratory, yun po ang order na, and then tapos na po yung flow niya. Same din po kay dentist, kung wala naman pong laboratory or nag-tester lang po, tapos na po yung kailangan ng internet connection. Ito po yung best para sa kanila. So, from RHU, lahat po ng mga clients or yung mga encoder, connect po siya sa local network nila. And then, meron po isang naka-dedicate pong server na doon po babagsak lahat ng i-encode natin data. Then, dito po si server, siya po ang magko-connect papunta kay DOH server. Siya po ang mag-upload lahat po ng na-collect na data ng encoders and mga VHS. So may VHS po kung offline, lahat po ng mag-gather yung data, i-consolidate po and then i-upload po kay server. So yung kanina po, yung sa mga VHS po na walang internet, talagang offline po sila. Pero kung may internet naman, kung pwede kong mag-connect through data, ay naka-online po kayo, online na rin po ang pag-upload lang nilang mga na-encode. Sample workflow po sa offline. Same lang din po halos sa online. Si patient, kapasok ng RHU, mag-register. Si encoder, i-endorse siya kay nurse or midwife for interview and vital signs. And then if may doctor's order, kung ano siya laboratory, tapos na po yung kanyang consultation. Same with dentist. After po kay dentist, kung wala naman na po laboratory nilingin, tapos na po ang kanyang consultation. So, uploading of VHS data to RHU via offline. So, ayan po, yung kanina po dun sa chart kanina, lahat po ng collected data kay VHS, i-upload na po kay mismong server. Kay RHU na po ito mismo. So ito po yung extracting and uploading po ng data sa offline. So kung halimbawa nag-offline po kayo,
5HS, i-extract niyo po yung data, and then ito po, isa-select po dito, pasensya na po medyo malabo. Isa-select niyo po dito yung mismong naging cachement po niya ng data. And then, from extraction, continue lang po, and then, yan po mag-upload po siya ng system. After po ma-extract niyan through offline, magkakaroon po ng download dito sa Google Chrome kung halimbawa po, kung ano pong browser na gamitin nyo. Ito pong .doh ay po yung magiging file na ibibigay natin sa server. So, yung kanina po, yung may .doh file, halimbawa po kayo ma'am, offline po yung gamit nyo, lahat po na nakash within the week, by Friday, i-upload na po natin siya sa server, ay yun po yung ibibigay natin or ilalagay natin sa USB. Ngayon, si USB, ito na po yung magiging next flow niya na i-upload natin online. So, yung button po ito is for uploading. And then next, lalabas po ito yung pop-up na i-browse po natin kung saan nakasave yung extracted data. And then, yan. Afterwards, yung uploading po, pag natapos po siyang i-upload, magkakaroon po ng ganitong pop-up. So, ano ba itong pop-up na ito? Yung in-upload natin para sa mga sasanggal, administrative management,